Sige. I-ano ko lang ito para set up ko lang ito. Ganyan na kaya. Para, yan, makikita si Brother Lando. Okay. Set. Ready, 1, 2, and go. Okay, muli magandang umaga po sa inyo mga giliw po namin mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya at patuloy na sumusubaybay dito po sa ating palatuntunan dito sa Asin at Ilaw, dito po sa Cool 97.5 at patuloy na tayo po ay nag-share ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng radyo at sa pamamagitan po ng live stream sa Facebook. Kaya sa umagang ito, naway sama-sama po tayo sa 30 minuto na kami po ay makapaglingkod sa bawat isa po sa atin para po sa mga dapat nating malaman tungkol sa buhay na ito at kung ano po ang gawain ng Diyos sa buhay natin at kung paano na ang Panginoon ay kumikilos sa bawat buhay po natin. Ngayon, meron akong kasama si Brother Lando Laureano na siyang mangunguna sa atin sa pagbasa ng salita ng Diyos at sa panalangin. Brother Lando. Okay, purihin ng Diyos. At itong programa ito, itong sinasabi sa unang aklat ng Pedro 1:3 hanggang talatang 9. At ganitong sinasabi, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo sinilang na sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyaya nakalaan sa inyo doon sa langit sapagkat kayo sumasampalataya. Ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Sa talatang 6, ito'y dapat ninyong ikalat bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinaninira ng apoy, pinararan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ngayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo papurihan, dadakilain at paparangalan sa araw ng namahayag si Hesukristo. Sa 8, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin siya makikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita. At sa huli, sa 9, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya sa inyong kagalakan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga banal na salita. At tayo po'y manalangin. Udakilang Diyos na sa lahat, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigyan ng mga pagpapala, Panginoon. At nawaya gabayan kami sa programa ito na Asin at Ilaw, and din pagpalain mo siya ang aming pastor na si Pastor Gilbert Abella na siyang mamuna sa programa ito at nawaya pagpalain mo siya at pagkalubon siyang katalinuhan at karunan, Panginoon. Gabayan kami sa iyong banal na Espiritu Santo. At ito pang aming samudalangin sa tayong pangalan ng itong na anak na si Hesukristo. Amen. 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 Salamat po, Brother Lando. Tuloy po tayo, mga kapatid, sa pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ngayon po, dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 9, pinapakita po sa atin dito ang mga pangungusap tungkol po sa tinatawag nating kagalakan at mga pangungusap tungkol po sa mga dapat pagdaanan ng mga mananampalataya, Brother Lando. Ano po? Kaya nga, ang tanong natin, bakit ba tayo po ay dapat na maging magalak? Ano po, sa kabila ng mga kinakaharap po nating mga pagsubok suliranin sa ating mga buhay. Ano po, tulad po ngayon ang nangyayari po sa atin, sa ating mundo, sa ating bansa, Brother Lando, Yes. no? Talagang
Kaya nga ang sabi po ng World Health Organization ay pandemic na, hindi lang basta epidemic, pandemic na yan. Laganap Oo, na pas. talagang kumbaga hindi lamang po particular sa isang bansa apektado, kundi kung bakit pandemic, kasi buong mundo na po Yes. buong mundo na po ito, mga kapatid. Itong pinag-uusapan natin, itong COVID-19 or itong tinatawag na coronavirus, pero ganun pa man, all things work together for good, mga kapatid. May mga bagay po na magkaminsan talagang nagpapanik po tayo, like for example, itong nangyayari na nga na ito, marami pong mga kababayan po natin ang mga nagpapanik na, marami pong mga nagkakaubusan na ng tissue, nagkakaubusan na ng alcohol, nagkakaubusan na po ng maging face mask, nagkakaubusan na. Pero kailangan bang magpanik tayo? Bilang mga Kristiyano, ano po ba dapat ang ating maging pananaw at maging saloobin tungkol sa mga bagay na ito? Una, of course, kailangan tayo dapat ay lalapit muna sa Diyos. Yes. Sa Panginoon, kasi ang Diyos ang kumikilo sa bawat isa po sa atin. Kasi alam nyo, marahil may tinuturo ang Diyos sa bawat isa. Alam nyo, nung sa Old Testament, nais pang ng Diyos na palayain ng kanyang mga tao, ang kanyang bayan na Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto. Alam nyo, gumamit din po siya ng sa salitang pestilence. Gumamit siya ng salot in order for his people makalaya. Yun po pero nung mga panahon na yun, yung mga bansang Ehipto, yung mga tao doon ay talagang nagsipanik sila at maraming mga nangamatay. Pero ang iniligtas ng Diyos yung kanyang bayang pinili. Ang puntos ko po dito, mga giliw po namin, mga tagapakinig, lahat naman tayo ay dumaranas po ng iba't ibang mga pagsubok, mga iba't ibang mga suliranin sa buhay, mga kapatid. Kaya magkaminsan nakadepende po ito sa kung paano po natin siya i-accept, tatanggapin, at ano ba yung dapat natin gawin. Kasi magkaminsan marami tayong pag may mga pagsubok tayo, problema sa buhay, di ba, magkaminsan sinisisi ang ibang tao kung bakit nagkaganon siya. Magkaminsan nga pag tayo po'y namatayan, sinisisi pa natin ang Diyos Bakit siya pa, Panginoon? Ang dami naman dyan na dapat sinala na lang, pero bakit itong aking magulang, aking kapatid, o aking asawa, ang aking anak? Marami, sinisisi natin ng iba. Pero ang dahilan po kung bakit sometimes perhaps yung pagiging pagiging magalakin natin sa paglilingkod sa Panginoon, and that every time na tayo po ay dumarating po sa tinatawag na pagsubok, problema sa buhay, bakit tayo po dapat maging magalak bilang Kristiyano? Kasi hindi po ito sasagutin namin ni Brother Lando o ako, kundi sasagutin po ito ng Biblia. Kasi sinasabi po yan ng Biblia, mga kapatid. Reasons we can be joyful when facing trials. Ang tanong, why can we be joyful when facing trials? Nung tayo po ay naging mananampalataya na, or siguro perhaps kung ikaw may pananampalataya ngayon, ang naging perspektibo natin sa Panginoon o sa ating buhay ay nabago yan. Nabago yung pagtingin natin sa problema, nabago yung pagtingin po natin sa karamdaman, nabago po yung pagtingin po natin sa mga bagay na nangyari sa buhay po natin. Like for example, kung nawalan ka ng loved ones, namatayan ka ng mahal sa buhay, at marami pang mga iba, kung bumagsak ka sa exam, or hindi ka tinanggap sa trabaho mo, o yung negosyo mo nalugi na, or maraming mga nagre-reject sa iyo. Alam nyo, nung ikaw ay naging mananampalataya, or kung nananampalataya ka, your perspective, our perspective toward life change. Nabago yun hindi mo siya parang tinitignan at first, hindi mo na siya tinitignan na parang parang aping-api ka na, parang wala ng lunas, parang hindi na kayang pagalingin, parang wala ng solusyon, Dahil meron ka ng pananampalataya sa Diyos, ang iniisip mo ngayon na ang Panginoon ang kikilos, ang gagawa, ang magbibigay ng solusyon, ang magpo-provide sa mga pangangailangan mo sa araw-araw, and most especially sa mga solusyon na dapat mong gawin, Kaya nga
nung na-realize natin, then when we came to realize that these are nothing compared, sabi po ng Biblia, to what God is giving us, such as the meaning and purpose of life. Anong sabi po ng verse 3 hanggang verse 5? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay. Ayun ang panibagong buhay. Na born again tayo. No? Sabi po dyan, ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. So, anong sinasabi po dyan? Pag sinabi nating pag-asa, ano po, ito po yung living hope. Sorry. Sorry. Buti hindi ko kami nakalive. Nakalive ako dito. Buti hindi ka. Okay, sorry. Sipon ako. Baka may ano rin ako Baka may virus na ako Hindi, wala na. Okay. Okay lang. Hindi, pwedeng pwede na i-ano sa kanya, i-cut mamaya. Ako? Pwede na ipasok yun. Hindi, prayer, pagkatapos, pasok na kagad ako dito sa ano natin. Sige po. May idudugtong na lang yung paano niya, pagbasa at saka prayer niya. Sige po. Pwede na, pasok na ako kagad. Sige po. Okay, sige. Ready, 2, 3, and go. Okay, amen. Thank you, Brother Lando, sa panalangin at pagbasa ng salita ng Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ako po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ano po, na may pamagat na why we can be joyful when facing trials. Alam nyo, sa kaalaman po ng lahat, ang ating bansa po ay talagang nagdaranas po ng iba't ibang mga problema. Lalo higit ang problema natin ngayon dito ngayon sa itong NCOV na itong NCOV 2000, COVID-19. Marami pong mga bansa ang nagpapanik, marami po ang mga bansa na talagang nagsisigurado, which actually hindi natin pwedeng pag walang bahala yan kailangan talagang dapat itong bansa natin, ang Metro Manila, kung hindi nagkakamali, nagkaroon po ng community quarantine. So marami pong mga lugar dyan sa Metro Manila, Makati, ganun din. Parang kung hindi nagkakamali, lockdown na rin Ano po? Na ang puntos ko po, ano ba yung maging kaisipan natin at maging perspektibo po natin when it comes dito sa mga ganitong mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo? Well, una, manalangin tayo sa Diyos. Kasi yun ang una at higit sa lahat na in-expect ng ating Panginoon na sa bawat isa po sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon dahil all things work together for good. Ano ang sinasabi po ng Biblia? Dito po sa verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan na di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Reasons we can be joyful when facing trials. Nung tayo po'y naging mananampalataya na mga kapatid, mga giliw po namin, mga tagapakinig, our perspective towards life change. Naging bago yun Siguro, nung hindi pa mananampalataya, Brother Lando, yung ating kaisipan, parang lumalabas na parang okay lang, kahit na anong gawin mo sa buhay mo, di ba? Parang wala hindi mo na iniisip na basta tinitingnan mo na lang yung sarili mo, bakit ba nangyari sa akin to? Ang dami mong tanong bakit ba pumasok sa buhay ko na ganito ang nararanasan ko? Pwede naman, Panginoon, na pwede naman dapat yung ibang tao na lang makaranas nito. Pero kumbaga sa sinulit, buhol-buhol na. Oo, buhol-buhol na. Hindi mo na alam kung paano siya ituwid dahil buhol-buhol na Kumbaga para ng pansit na nagkasama-sama na. So ano ang dapat mong gawin para matuwid po yun? Una, tigit sa lahat, dapat tayo malalangin sa Panginoon. Kaya nga, yung problema natin, nung naging Kristiyano tayo, naging iba yung ating kaisipan sa problema. Yung mga karamdaman po natin, yung mga, kung tayo naka-experience ng mga, tayo ay namatayan, at lahat ng mga bagay, mga negosyo, o sa trabaho, wala ka nang hinahanap buhay, nare-reject ka,
ito po yung mga bagay po na magkaminsan po ay posibleng pinararana sa atin ng Diyos yan eh. Para lang ma-realize po natin that there is God. That there is God who provide all the things that we are actually needed. So, like for example, ito pong pandemic na ito, Brother Lando, itong NCOV na ito, itong COVID-19 na ito, pandemic na ito, pangkalahatan na ito, laganap na ito. Talagang, kumbaga nangyayari na talaga. Talagang marami ng mga bansa ang nagpapanik. Pero ang puntos natin dito, marahil tinuturo sa atin ng Diyos, na para tayo lumapit sa Kanya. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, doon po sa ikalawang Kronika, 7:14, anong sabi po ng Bible? Maliwanag yung sinasabi po ng Biblia. Doon sa ikalawang Kronika, 7:14, anong sabi po ng Biblia? Ay ganito. Pakibasa po, Brother Lando. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako sa talikdang, at talikdang ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Yan. Ano sinasabi diyan? Sabi po diyan, if my people, if my people, sabi po diyan yung salitang if my people, condition po yan eh. Kung ngunit ang sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Yan, pag sinabing magpakumbaba, yung wag na tayong magyabang pa, wag na tayong magmalaki pa. Ano pa? Manalangin. Manalangin tayo. Pag sinabi nating manalangin, tumawag sa Diyos, kausapin ang Diyos. At hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. And sabi doon, kapag sinik nila ako, hinanap nila ako, at yung mga wicked ways nila, yung mga kasamaan nila ay talikdan nila, ano yung pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Sabi niya, then I will heal their lands. Ibig sabihin lang, mga kapatid, kung may mga problema tayo, pagsubok sa buhay, mahalaga po na una tigit sa lahat, magpakumbaba tayo, wag na tayong magmalaki pa sa harap ng Diyos. At pangalawa, manalangin tayo sa Kanya. At pangatlo, hanapin natin siya, unahin natin siya. Ang pangako ay ganito, diringgin ko sila at ibabalik ko sa kanilang ang katiwasayan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. And then I will heal their lands. So, anong sinasabi niya dito? Kung may pagsubok tayo, kung may problema tayo, ang tinuturo ng Biblia ay dapat magpakumbaba tayo una sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. At unahin natin siya. We must seek His face. Sabi po diyan eh. And ang sabi pa and turn their wicked ways. Unahin ako, hanapin ako, at kalimutan at talikdan nila ang kanilang mga kasamaan. At ang sabi ng Panginoon, ako'y sasagot, pagagalingin ko ang kanilang lupain, at talagang hindi ko sila pababayaan. So, same thing with our faith sa panahon natin ngayon. Ano man ang problema mo, ano man ang pinakamalalim at pinakamabigat na pinagdaraanan mo sa kasalukuyan, anong sinasabi ng Panginoon? Huwag ka na magyabang sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya. Unahin mo ang Panginoon. Sapagkat yun ang sinasabi. When we are born again, our perspective towards life change. Then we came to realize that these are nothing compared to what God is giving us, such as the meaning and purpose of life. Maliwanag eh. Ang sabi dyan, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira ang kayamanang iyay nakalaan doon sa langit. Ano sinasabi niya dito ni Apostol Pedro? Ang sinasabi niya po dito, kung tayo po ay talagang dumarating sa mga pagsubok at talagang kapighatian sa buhay, huwag tayo mabagabag sapagkat merong nakalaan po sa atin doon sa langit. Sabi po ng verse 5, we are shielded by God's power. Remember that He is all the powerful, God, and He is our loving Father. Ayun, yan ang sinasabi po diyan. But sometimes, ang sabi nga po dito, sometimes God allows His servants to meet extreme sufferings, even death. Yes. Not because He has no power to save them, but because He has a purpose in it.
Hindi dahil hindi dahil pahirapan ka ng gusto, hindi dahil talagang paluin ka ng talagang paluin, hindi dahil talagang saktan ka ng saktan, kundi meron daw purpose kung bakit pinagdaraanan po natin yan. Ano man ang mga purpose na nasa likod na yan, ano sinabi po ng Biblia, dapat matuto tayo magpakumbaba sa Diyos, manalangin sa Panginoon, unahin siya at talikdan ang ating mga pagkakasala. At ang sabi pa doon, then pakikinggan ko sila, sasagutin ko ang kanilang mga daing, ang kanilang mga panalangin, at pagagaling ko ang kanilang lupain. So, same thing sa ating buhay spiritual. Yun ang sinasabi po. Gusto mo maging pagpapala sa iba? Dapat harap ka muna sa Panginoon at patuloy na ang Diyos muna ang dapat magpala sa iyo upang ikaw din naman ay maging pagpapala sa iba. No? So, in this life, ang sabi niya ni John Piper, in this life, I may never see how God is using my trials, but one day, I will be grateful to them. Sa ngayon, kung may problema ka, pagsubok, parang hindi mo pa ma-appreciate kung ano yung pinagdaraanan mo, hindi mo pa ma-realize talaga ano ba talaga ang kahulugan nito. Pero isang araw, ma-realize mo na itong mga pagsubok sa buhay, itong mga pinagdaraanan mo, ay talagang yan ay ginagamit ng Panginoon in order for you to grow spiritually. Anong sabi po ng Biblia? Ito po yung overview niya. Overview regarding trials and sufferings. Anong sabi po ng verse 6? Anong sabi po diyan? Ito'y dapat ninyong ikagalak. Ano dapat yung ikagalak? Yung kagalak natin, sabi doon, yung panahon ng mga kapighatian, di ba? Yes. Dapat ninyong itong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Ano daw po yung dapat nating ikagalak? Yung mga iba't ibang pagsubok, na madadanas muna ninyo sa loob ng maikling panahon, no? Parang nagbigay siya ng analogy doon sa verse 7. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto, pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Now, ang puntos natin dito, mga giliw po maning mga tagapakinig at mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo po'y nananampalataya sa Panginoon, given na yun, nasusubukin ka ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mga problema sa buhay. Maging eto, naniniwala ako, Brother Lando, kung palalalim-lalimin lang po natin yung ating pananalig sa Panginoon, etong nangyayari, etong NCOV na ito, itong COVID-19 na ito, marahil ito'y ginagamit din ng Panginoon for us to know na talagang there is God, for us to know na talagang ang Diyos ay kikilos. Kung ikaw ay talagang lalapit sa Kanya at talagang ikaw ay talagang mananampalataya sa Kanya. Yun lang po yung puntos po dun. Kaya nga meron po akong nabasa wag nating katakutan ang corona. Di ba? Sapagkat ang corona na ipinatong sa ulo ni Kristo ang naging dahilan para naman tayo ay maligtas. Di ba? Yun ang dahilan Itong coronang itong nararanasan natin, talagang delikado yan. Kasi pag pumasok sa sistema ng katawan mo yung coronavirus na yan, sigurado unti-untiin ganyan. Pero ang puntos po natin, spiritually, ang corona na ipinatong sa ulo ni Kristo ang naging dahilan para tayo luminis sa ating mga pagkakasala. Di ba? Nabasa ko lang sa isang sulat po yan. Mag-iingat din tayo. Mag-ingat din po tayo. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin natin may Diyos naman ako, nananampalataya sa Panginoon Does not necessarily mean na hindi ka na mag-iingat sa sarili mo. Alagaan mo pa rin yung katawan mo. Kailangan maghuhugas ka pa rin ng malinis. Magsasabon ka pa rin, mag-alcohol ka pa rin. Yung personal hygiene ba, na dapat hindi natin dapat hindi natin kinalilimutan po yun. Talagang alagaan mo yung katawan mo. Dapat magpapapawis ka din. Kasi kapag sabi po ng mga marurunong, ng mga eksperto, kapag malakas ang immune system mo, meron kang antibodies kung tawagin meron kang resistensya sa katawan mga sundalo yun sa loob ng katawan natin yun. Pag meron pong mga unknown na pumapasok sa loob ng katawan natin na hindi kilala ng antibodies natin, yung mga sundalo sa katawan natin, inaatake nila yan para para patayin. No, ang puntos, palakasin mo yung resistensya mo. Saan mo makukuha yung pagpapalakas ng resistensya? Kailangan, siyempre, matutulog ka ng tama sa oras. Kailangan, kakain ka ng mga masusustansyang pagkain. Kailangan, meron kang exercise, meron kang magpapawis ka. At higit sa lahat, exercise mo ang iyong buhay spiritual, ang buhay pananampalataya. Yun ang sinasabi po dyan. Kaya nga, anong sinasabi po dito? Maliwanag
kung ang ginto daw po ay nasisira, ay pinararaan sa apoy upang malaman na kung talagang dalisay. Gayon din naman tayo bilang tao para mapatunayan na tayo totoong Kristiyano, totoong nananampalataya sa Diyos. Saan tayo pinararaan? Sa literal na apoy ba? Hindi po. Pinararaan po tayo sa iba't ibang pagsubok, sa iba't ibang mga saluranin sa buhay. Doon tayo pinararaan. Kung talaga bang ikaw ba, tapat ka ba talaga sa Diyos? Nananampalataya ka ba talaga sa Panginoon? Inuuna mo ba talaga siya? Nagpapakumbaba ka ba talaga sa Kanya? Nananalangin ka ba sa Kanya? Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Nakikinig ka ba ng Kanyang mga salita? So ito po yung mga halimbawa, na talagang padadaanin ka talaga sa problema Brother Lando Kayo po ba, ilang problema na po bang nalampasan ninyo, Brother Lando? Maraming problema. Oo, hanggang ngayon yata may problema pa rin. Meron pa rin Kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi, ang taong walang problema, yung taong patay. Kapag ikaw po'y patay na, wala kang problema. Patay ka na pero habang nabubuhay ka, habang pumipuntig-pintig pa yung puso mo, talaga yung 5 senses mo talagang active pa. Ibig sabihin, prone ka lagi sa problema. So, kung isa kang Kristiyano pa, malalagpasan mo yan. Yes. Kung mananampalataya ka. Sabi ng Biblia, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng ilan, kundi sa halip, pagdating ng pagsubok hindi niya kayo susubukin sa mga bagay na hindi niyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, anong gagawin ng Diyos? Bibigyan kayo ng ng kapangyarihan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpay ng mga pagsubok na yan. So, ano sinasabi po dito? Ang sinasabi po dito, ay tinatawag na hope, tinatawag na faith at saka love, Doon sa 6 hanggang 9 mababasa po natin. And these are the 3 great pillars of the Christian faith, Kaya nga ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, ano sabi doon? But the greatest of this is what? Love. Yung hope, faith and love. Yes. Pinakadakila doon ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya nga, ang sabi po dito, how are these 3 interrelated? Because our Lord Jesus Christ had given us a living hope. It sustains our faith. Di ba? Kung meron tayong pag-asa, ay yan po yung nagpapakain sa pananampalataya natin. And we can keep our eyes on the prize, not on the pain. Doon sa price, doon tayo tumingin lang talaga. Dahil ito yung gusto ng Panginoon, malalampasan ko rin. Kapag nalampasan ko yan, ito yung price ng Panginoon sa akin. Because we have faith in our God, it pleases Him. Sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 6. Kaya, mapalad tayo. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, kapit ka lang sa Diyos. Yes. Kapit ka lang kay Jesus. Huwag kang kumapit kung saan-saan kasi sigurado mauulog ka pa rin. Just trust in the Lord. Just trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths to Kapit ka lang sa Panginoon kasi ang Panginoon hindi ka niya bibitawan. Pag kumapit ka sa Kanya, ay dapat nakakapit ka. Yes. At ganoon din ang Panginoon, kakapit din sa iyo. So huwag kang bibitaw. So para makuha mo talaga na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay. Ano man ang mga nangyari ngayon, wag po tayong magpanik, wag po tayong mangamba. Unahin natin ang Panginoon sapagkat all things work together for good. Pinapalaki lang, pinapadama lang sa atin, pinapalaki at hinahayaan ng Diyos na lumaki ang ating pananalig sa Kanya, pinapalawak niya ang ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagsubok na pinagdaraanan po natin. Bilang mga anak, hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinapabayaan. Hinahayaan lang ng Diyos na mangyari sa iyo yan para yung pananampalataya mo ay talagang tumibay sa Kanya. Okay? So, purihin ang Panginoon. Brother Lando, sige po, may dagdag po kayo. Dalahin ko rin sa mga taong nag-alanganin sa sakit na ito magtiwala lang sa Diyos upang dati may kapayapaan, hindi nagpapanik na kung ano ang inisip natin. Tama. Huwag tayong matakot na dahil andyan ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin at nagbibigay ng kalakasan natin upang magampanan natin ang ating tungkulin, lalo na sa pagninilbihan sa Kanya. Amen. Okay, thank you. Brother Lando, dako tayo sa announcement. Announcement po natin, yung ating gawain every Sunday. Bukas po, alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga, din po sa Church of Christ at Pines. Lahapon po, alas 4 hanggang alas 5:30. Din naman po sa Passport Cheers and Restaurant. Magkita-kita po tayo dyan, mga kapatid. At regarding naman po doon sa ating nalalapit na convention sa April 24, 25, 26,
Marami po kasi tumatawag, Brother Lando, kung ito ba ay postpone or paano ba, matutuloy ba or postpone ba. So sa ngayon po ay wala pa pong desisyon ang EXICOM o yung Executive Committee dyan sa Bigan at ang CACD po sa pangkalatang nasyonal o sa nasyonal. So wala pa, antay lang po na tayo for further notice po sa ganitong balita. Kasi talagang maingat na pinag-uusapan at pinag-aaralan eh. Actually, marami pong mga tumatawag sa akin all the way from Cebu. Tuloy ba? Kasi nakapagpa-reserve na daw po sila ng plane ticket. Nakapagpa-reserve na rin po ng mga hotel dyan po sa Bigan. So, yun po. Antay-antay lang po tayo. Hindi po matatapos itong buwan po ng Marso. Yan po ay ipopost po natin sa Facebook. I-ano ko din po sa YouTube. Antay-antay lang po tayo mga kapatid ko. Pero yun ang sinasabi po natin. Antay-antay lang po tayo. So, ganun din po. Dagdag ko lang announcement. Kung meron po kayong gustong itanong, pwede po kaming kontakin sa 0919-388-6705 or 443-3654. At itong mga ginagawa natin, Brother Lando, kasi pinopost natin sa YouTube. So, paki-add nyo lang po or paki-search nyo lang po Gilbert Abella, tapos paki-subscribe lamang po yung pangalan ko doon sa YouTube. Yung mga marami akong pinopost po doon yung mga pag-share natin ng Word of God sa mga tao, sa mga pulis. Yan, nandun po yan. So, Gilbert Abella, makikita nyo po doon. Okay po, so purihin ang Panginoon, Brother Lando, wala na po, no? Okay, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito na kami po ay nakapag-aral, nakapakinig ng salita mo, Panginoon. Nawa ito po, Panginoon, ay magbigay sa amin ng aral, Panginoon, at tunay na makatulong sa amin upang hindi po kami, Panginoon, manggabala, hindi po kami, Panginoon, malito, hindi po kami magpanik, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming paligid. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin, ikaw pa rin po ang Diyos po na buhay. Ang corona mo, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat dahil sa corona na yan, Panginoon, naging susi, Panginoon, para malaman namin kung gaano mo kami kamahal. Ikaw po ay naghirap, ikaw po ay nagdusa, Panginoon, para tubusin kami sa aming mga pagkakasala. Ang iyong dugo, Panginoon, ay tunay na naging makapangyarihan sa bawat buhay po namin. Binalot ang aming kasalanan upang lumutang, Panginoon, ang iyong kabutihan, lumutang ang iyong kaluwalhatian at ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Panalangin po namin ang mga nangyayari ngayon, ang aming bansa, maging sa iba't ibang mga panig po, Panginoon, ng mundo, ng bansa, Father God, talagang nakararanas po, Panginoon, ng pandemic na tinatawag po na NCOV-19 or COVID-19, Father God, na talagang lahat ng mga tao ay nagpapanik. Lord, I pray for your guidance, for your protections, Father God, sa bawat isa po sa amin. Nawa po, Panginoon, ito po ay malunasan na po namin, Panginoon, sa tulong po, Panginoon, ng Banal na Santong Espiritu, at naniniwala po kami that all things work together for good. Yes, Lord, kiniklaim po namin na meron ka lamang pong itinuturo sa bawat isa po sa amin. Marahil, Panginoon, kalooban mo ito, Panginoon, para ma-realize po namin that there is God. Ma-realize po namin na ikaw po ay laging nariyan, Panginoon. Nag-aantay ka na kami po'y manampalataya at tumawag sa iyo at magpakumbaba, Panginoon, sa iyo. Sapagkat ikaw ang nagsabi, kapag ginawa po namin yon, hinanap ka namin, nagpakumbaba kami, at kami po, Panginoon, ay kinalimutan, huwag namin gawin ang mga kasalanan. Ikaw po ang nagsabi, Panginoon, pakikinggan mo kami at patatawarin mo kami at pagagalingin mo, Panginoon, ang aming mga lupain. Salamat po, pagalingin mo, Panginoon, ang aming mga bansa, Panginoon, na dumaranas po at